Noong unang panahon, sa paanan ng matandang bundok ng Arayat, may isang batang lalaki na ang pangalan ay Dino. Ulila na siya sa ama at ang kanyang inang si Aling Rosa ay may sakit at hindi na makabangon mula sa banig. Sa kabila ng kanilang kahirapan, pinalaki si Dino na may malasakit, sipag at takot sa Diyos. Araw-araw, pinuputol niya ang mga tuyong sanga sa gubat upang ibenta sa bayan bilang panggastos nila sa pagkain at gamot ng ina. Isang araw, habang naglalakad siya sa gubat, nakita niya ang isang matandang punong kahoy na halos bulok na. Nang itaas niya ang palakol para putulin ito, may biglang liwanag na kumislap mula sa likod niya. Isang matandang lalaki na puting-puti ang buhok ang lumitaw, nakasuot ng balabal na tila gawa sa ulap. "Batang Dino," wika ng matanda, "ang punong ito ay hindi pangkaraniwan. May gininto ang puso ito sa ilalim ng ugat. Ngunit hindi basta-basta maaaring putulin, maliban kung ang gumagamit ng palakol ay dalisay ang puso." Gulat si Dino. "Paumanhin po, hindi ko alam. Wala po akong ibang hangad kundi ang makatulong sa aking ina." Ngumiti ang matanda. "Dahil sa kabutihan ng iyong layunin, ibibigay ko sa iyo ang mahiwagang palakol. Ngunit tandaan, huwag mo itong gamitin para sa pansariling kasakiman. Kapag ang palakol ay ginamit sa kasamaan, ito'y babalik sa pagiging ordinaryo o mas masahol pa." Pagkatapos ng kanyang mga salita, biglang naglaho ang matanda. Sa kanyang kamay ay naiwan ang isang palakol na kumikislap ang talim na tila sinlakas ng kidlat. Kinabukasan, sinubukan ni Dino ang mahiwagang palakol. Sa isang pitik lang ng kamay, bumagsak ang mga tuyong puno na matagal nang hindi magalaw ng ibang tagaputol. Hindi lang yon, bawat sanga na kanyang pinutol ay nauuwi sa ginto kapag ibinenta. Mabilis siyang umasenso, naitayo niya ang bagong kubo para sa kanyang ina. Nakabili siya ng gamot, nakatulong siya sa mga kapitbahay. Hindi niya inangkin ang yamang para sa sarili. Ibinahagi niya ito sa mga nangangailangan. Ngunit sa bawat tagumpay ay may tukso. May mga mayayamang tao sa bayan na naiinggit kay Dino. Isang lalaking mangangalakal ang nag-alok ng malaking salapi kapalit ng palakol, ngunit tumanggi si Dino. Isang gabi, habang natutulog siya, ninakaw ng mangangalakal ang palakol at ginamit ito upang putulin ang mga buhay na puno sa kabundukan, kahit mga punong sagrado sa mga katutubo. Biglang lumindol, nagdilim ang langit, nabasag ang palakol at naging itim na bakal na walang kinang. Nagsimulang malaso ng lupa at nanlupaypay ang mga halaman. Umakyat si Dino sa tuktok ng bundok upang humingi ng tawad. Doon, muli siyang hinarap ng matandang mahiwaga. Ang kapangyarihan ay hindi sa lakas ng sandata, kundi sa dalisay na layunin ng puso, wika ng matanda. Lumuhod si Dino at nag-alay ng dasal. Sa kanyang pagluha, tumubo ang isang bagong puno sa mismong tuktok ng bundok. Sa loob nito, naibalik ang palakol, ngunit ngayon, ito ay hindi na para sa kanya lamang. Ipinasa niya ito sa lahat ng taong marunong magmahal sa kapwa upang gamitin sa kabutihan ng buong bayan. Aral ng kwento. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa lakas ng sandata, kundi sa kabutihang ginagawa natin para sa iba. Ang yaman ay nawawala, ngunit ang kabutihang puso ay walang hanggan.